Good morning po. So ngayon nandito tayo sa chapter 15 ng mga gawa. So kunin nyo na po ang inyong mga Bible at chapter 15 ng mga gawa. Bago po ang lahat, tayo muli ay dumulog sa ating Diyos Ama at hilingin natin ang kanyang patnubay, ang pagtuturo ng kanyang banal na Espiritu po sa atin. So let's pray. Hallelujah, Lord. Amang banal sa langit, salamat po Ama na ikaw ang aming Diyos na taglay na pinagkakatiwalaan namin ng aming mga buhay at ng aming mga sarili, O Diyos. Salamat po sa oras na ito, Ama, na ikaw muli ang magtuturo sa amin na maintindihan ang kalooban mo at ang mga kaparaanan mo at ang mga kadakilaan mong ginawa noon, ngayon at magpakailan paman. Salamat po sa iyong kapangyarihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa banal na Espiritu at salamat sa kaunawaan at ang mga dalangin at pasasalamat po namin ito ay sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, ito po chapter 15, sabi dito, ang pagpupulong sa Jerusalem. May dumating doon na ilang taong mula sa Judea na nagturo sa mga kapatid na kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moses, hindi kayo maliligtas. So ito po yung mga kumbaga sumasalungat sa aral ng mga apostol na may pinapagawa sila na sabi dito mga taga Judea na nagtuturo na kung hindi daw magpatuli ayon sa kaugalian ni Moses ay hindi maliligtas. Ayan, sabi diyan, verse 2. Mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya't napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang kapatid na taga Antioquia upang ang suliraning ito ay isang guni sa mga apostol at sa matatandang pinuno ng iglesia. Kasi kung titingnan po natin sa Old Testament, ganyan po ang naging kasunduan mula kila Abraham, kasunduan kay Yahweh na kailangan ang kumbaga para maging kaanib ng katulad ng mga pagpili sa mga Israelita ay kailangan itong magpatuli. Yun yung ritual ng kanilang samahan na nagpapatunay na sila ay grupo ng mga piniling bayan. Pero pinapaunawa po dito sa atin na sa Panginoong Hesukristo, tayo ay sa pamamagitan ito ng habag ng Diyos. At itong babasahin natin dito na ipinapaunawa sa atin dito sa chapter 15. Sabi diyan sa verse 3, isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila roon na marami ng mga hintil ang nahihikayat sa pananampalataya. Ito ay may labis na ikinagalak ng mga kapatid kasi kumbaga mga hintil, mga unbeliever. Ngayon sa pangangaral nitong pagkalat ng salitang ito sa pamamagitan ng mga apostol, marami po ang mga sumampalataya. Kaya ito sabi diyan, ikinagalak po ang balitang ito na marami ang nahikayat sa pananampalataya. Sabi dito, verse 4, pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matatandang pinuno at ng buong iglesia. Isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Parisiyo at kanilang sinabi, kailangang tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moses ang mga hintil na sumasampalataya. Ganyan ang gusto pa nilang ipatupad na kumbaga para matulad na bang isang kaanib or isang taong maliligtas, kailangan dumaan daw sa ganito pa. Yun ang sabi ng mga ibang mga kasamahan ng Parisiyo na kailangan daw na tumupad sa kautusan ni Moses ang mga hintil na sumasampalataya, na ang pinapaunawa po dito ng mga apostol na si Kristo Jesus ay kumbaga siya po ang magiging daan patungo sa Ama, na siya po ang nag-fulfill ng mga bagay na hindi nagawa nung Old Testament. Ang Panginoong Jesus po ang
sa katuparan noon. Kaya tayong mga sumampalataya, makikipag-isa tayo sa Kanya dahil siya nga po ang kabanalan natin. Ang Panginoong Hesus, hindi yung mga pangre-ritual, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salitang ito na pinaunawa sa atin, at nang tinanggap natin si Kristo Jesus, ginawa tayong isang bagong nilalang, wala ang dating pagkatao. At ito ang ipapaliwanag dito ng mga apostol, na sila ang tumanggap ng Espiritu ng Diyos ay tumanggap ito ng kahabagan. Mababasa po natin, ipagpatuloy ko. Verse 6. Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral na magandang balita sa mga hintel. At sila naman ay sumampalataya. Ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na sila'y tinatanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. Kasi nga malinaw po na pinapaunawa dito ni Apostol Pedro na itong mga hintel na ito po, na mga nakakilala at tumanggap sa kanilang aral, tumanggap din mga ito ng Espiritu Santo. Kasi malinaw po, hindi kakasihan ng Espiritu ng Diyos ang taong marumi at makasalanan. Kaya nga pinaunawa ito na silang mga tumanggap na ng Espiritu na Santo. Hindi na kailangan yung mga pag-ritual na kasi yung mga ginagawa na yon ng mga katulad nitong utos, 'di ba? Mga kautusan nung panahon ni Moses, yung 10 Commandments po pinaunawa sa atin na walang nakagawa ng lahat ng iyon. Walang nakatupad na maubos na gawin ang 10 Commandments dahil ang tao patuloy nagkakasala. Kaya pinaunawa ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siya ang bumaba sa lupa at upang tayo bayaran ang ating mga kasalanan. Matapos na magsisi talikuran ang kasalanan, tumanggap tayo ng Espiritu ng Diyos. Ng Espiritu ng Diyos na ito po ang nagtuturo sa atin kung paano tayo mabuhay ng may kabanalan. Kaya sinasabi dito ni Pedro na itong mga to, tinanggap din nila ang ipinagkaloob sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob sa kanila, sa mga apostol. Kaya sabi diyan, walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun po ang nagpalinis sa kanila, pinaniwalaan nila ang patungkol sa aral sa Panginoong Hesus. Malinaw ang aral na pinapangaral ng mga apostol, na talikuran ninyo at pagsisihan ang inyong mga kasalanan at kayo ay magpabautismo. At makatapos tumanggap sila ng Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na nagpapatunay na inari silang mga anak ng Diyos. Diba? Sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus, inari siyang anak ng Diyos. At ito po ang pinagdidibatihan dito ng mga to, dahil itong mga Parisiyo at ibang mga Hudyo, nais pa nilang ipagawa na kailangan pang tuliin. May mga ritual pang ipapagawa na kailangan sundin ang mga rules. Maraming mga rules na dito pinapakita ni Pedro, ni Apostol Pedro, na sila man din ay tumanggap ng kahabagan ng Diyos. Sabi diyan? Walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalatayang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Kasi yung mga ninuno natin na tinutukoy dito, yung panahon nga nila Moses, itong kautusan na ito, hindi nga nila ito natupad. Bakit pa ipapatupad ito nitong sa mga huli? Yun ang ibig sabihin nitong nila Apostol Pedro. Bakit nyo ipapasan pa itong mga to na yung mga nauna nga nating mga ninuno, hindi ito nagawa? Kundi ang tinuturo dito, manampalataya tayo sa Panginoong Hesus dahil siya po ang naglinis
ng buhay at pagkatao natin. Hindi sa pamamagitan ng mga ritual, kundi sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos, ibinigay ang kaisa-isang anak upang sino mang manampalataya sa Panginoong Hesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na yun ang tinuturo sa atin na nagiging bagong nilalang na patawad, ano? At dito ito ang nagpapabanal sa atin, ang pananampalataya, meaning ang pagsunod natin sa salita ng Diyos. At 11, sumasampalataya na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus at gayon din sila. Yan, kaya hindi na kailangan ang utos nila na kailangang tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moses. Ang dito pinatawad, kinahabagan na tayo sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 12, tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinasalaysay ni Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang, isinalaysay ni Simon kung papaano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hintil upang mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. Ito ay sumang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ng iba pang mga tao ng lahat ng mga hintil na tinawag ko upang maging akin. So nakapropesiya kaya nito po si Simon, Santiago, nagsalita ito na ito ang tinutukoy ng propeta na sabi din na kung paano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hintil upang mula sa kanila ay may mapabilang sa kanyang bayan. At ito, sabi dito, ito ay sumang-ayon, nag-connect, kumbaga, dito sa naisulat ng propeta na ito nga, na binasa natin 16 and 17, na ito, bago pa ito, nakainisulat na ito ng mga propeta, at sabi dito, iyan na nga, na kumbaga, talagang sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sabi dito, basahin ko po 16, pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang magpagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ng ibang mga tao ng lahat ng mga hintil na mga tinawag ko. Kaya totoo po, diba tayo din kinahabagan mga maituring na mga hintil, pero kinahabagan tayo ng Diyos at tayo man din ay nakakilala sa Panginoon. Sa ganon, sabi dito, ang sinabi sa ganon, 18, ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpapahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Ayan. 19, nagpatuloy si Santiago, kaya't ang pasyako'y huwag nating pahirapan ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo, sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moses ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ang aral nila ay itinuro sa bawat bayan. So, ito na lang ang gawin. Sabi dito, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong makikiapid, huwag kayong kakain ng mga hayop na binigti at ng dugo. Yan yung mga binilin dito, hindi na yung mga ritual na mga pagtutuli na kung hindi daw tuliin ay hindi makakapasok sa buhay na walang hanggan. Hindi po yun. Kasi tumanggap tayo ng kahabagan sa pamamagitan ni Kristo Jesus at tayo'y nanampalataya. At ang sunod po ay ang sulat ng mga hintil. Sulat sa mga hintil na sumasampalataya. So kumbaga sa mga
ang sulat na ito ay para sa mga katulad natin, na mga hindi man tayo mga Israelites or mga Pilipino tayo, ganyan, mga hintil. Sulat sa mga hintil na believer, na mga sumampalataya. Kaya't minabuti ng mga apostol ng matatandang pinuno ng iglesia at ang buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nila Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga lalaking iginagalang ng mga kapatid. Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol ay matatandang pinuno ng iglesia, inyong mga kapatid ay bumabati sa mga kapatid nating hentil na nasa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan naming mga galing dito kahit na hindi namin sila inutusan. Binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Kaya napagkaisahan namin na magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo, ang mga taong hindi nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito, sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. Ito ang pinaka-importante po. Sabi dyan, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan at ng dugo at ang hayop na binigti, at huwag kayong makikiapid. So iyan po ang bilin na napakahalaga na nagkukos ng pagkakasala na kailangang layuan, na wag gawin nitong mga ito, ng mga hintil na sumampalataya. Layuan ninyo ang mga iyan para sa ikabubuti ninyo. Paalam. So iyan po ang sulat na kabuuan sa mga hintil na mga bagong believer, bagong mananampalataya na ginugulo ang kanilang kaisipan nitong mga Hudyong ito o ng ibang mga Parisiyo, kasapi ng Parisiyo, na para daw maligtas kailangan pang mag-undergo ng mga circumcision at pa yung sa 10 Commandments, na hindi nga yun na ang pinapaunawa dito ng mga apostol. Tumanggap tayo ng kahabagan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpatawad ng ating mga kasalanan. At kailangan na lang magpatuloy na sundan ang mga utos, katulad ng sinabi dito na ito ang mga dapat layuan, ang mga Diyos-Diyusan, pagkain ng dugo na binigti ng hayop, at huwag makikiapid. At pinalakad nila ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa mensaheng nagpalakas ng kanilang loob. Sina Judas at Silas na mga propeta rin ay maraming itinuro sa mga kapatid na nakapagpapasigla at nakapagpatibay ng kanilang pananampalataya. Ang dalawa'y tumigil doon ng kaunting panahon, pagkatapos sila'y pinabalik na taglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. So parang nagbilin din na pangungumusta ito sa mga nagsugo. Ngunit minabuti ni Silas ang manatili doon, subalit na natili sina Pedro at Bernabe sa Antioquia at kasama ng marami pang iba na nagturo at nangaral ng salita ng Panginoon. Ayan. So, ang panghuli po ay ang paghihiwalay ni na Pablo at Bernabe. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon, at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Nais ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos, ngunit ayaw ni Pablo.
sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain, sa halip ito'y humiwalay sa kanila sa pamilya. Yan na, nadaanan po natin yan na umalis noon si Juan, kaya ayaw itong isama dito ni Pablo, ano? At sabi po dito, ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanila sa gawain, sa halip ito'y humiwalay sa kanila sa pamilya. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo kaya't naghiwalay sila. Sina Bernabe at si Marcos isinama ni Bernabe at si Marcos at naglayag sila papuntang Cyprus. At dito, sabi po dito sa 40, isinama naman ni Pablo si Silas at sila'y umalis matapos silang ipagkatiwala ng mga kapatid sa pag-iingat ng Panginoon. Naglakbay sila sa Syria at Cilicia at pinatatag ang mga iglesia. So yan po yan yung yan yung kasaysayan ng patuloy na pangangaral itong mga apostol sa iba't ibang lugar at iba't iba ang kanila pong nai-encounter. Subalit nakita natin na talagang ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay patuloy itong kumakalat at maraming nananampalataya sa kabila na may mga sumasalungat sa kanila, pero patuloy pa rin nangingibabaw ang kapangyarihan ng Diyos at patuloy itong ipinapangaral ng mga apostol. At dito natin nakita na maraming mga hintel ang mga nanampalataya. Mga hintel, mga tinutukoy, kumbaga hindi mga Hudyo, kundi mga hintel, maraming nanampalataya sa aral patungkol sa Panginoong Hesus. At amen. So yan po, maiksi lamang ngayon. At nasusubaybayan po natin ang mga patuloy na pagpahayag nitong mga lingkod ng Diyos sa iba't ibang lugar at kung paano kumalat ang Kristyanismo at kung paano maraming nanampalataya na mga hintel. So, purihin po ang Diyos at sa kanyang mga salita. God bless everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon at continuous ang palagi namin pagre-remind. Magbasa kayo ng salita ng Diyos at kung sinong makasali sa inyo sa amin sa pagbabasa araw at gabi, ipaalam po ninyo yan sa inyong mga leader at para maipasok kayo sa mga namin sa group upang continuous ang pagbabasa po natin. So yun lamang. God bless everyone. Ama, salamat po sa iyong mga salita dito sa chapter 15. Salamat po sa pagpapaunawa at salamat sa banal na Espiritong patuloy gumagabay sa amin. Pinasasalamatan namin ang mga kaalamang ito na mga kasaysayan ng mga apostol sa kanilang pangangaral. Salamat po at maging sa amin nagdudulot ito ng katatagan at pananalig sa iyo. Kaya thank you, Father God. We praise you, we bless you. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. So, God bless po. Bye-bye. Hanggang sa next Sunday. Bye.